Governor, siguro pa unang katanungan ko po for today. So, under state of calamity ang Romblon, ano po ngayon ang estado ng inyong probinsya at ano po ang balak ninyong gawin para matulungan makabangon itong ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagde-declare ng state of calamity? Yun na nga po, medyo mabigat ang naging pinsala ng bagyong Opong sa aming probinsya. Meron po kaming almost 2,000 na totally damaged houses at 14,000 na partially damaged. So, medyo marami kaming kababayan ngayon na kailangan maayos ang kanilang mga bahay. Mm-hmm. And then, ang aming mga damages sa agriculture, more than 100 million. So, kailangan din po ng tulong ng aming mga magsasaka at mangingisda para maibalik ang kanilang kabuhayan. Mm-hmm. So, kaya po kami nagpa-declare ng state of calamity dahil, syempre, para unang-una yung price control, para ganun pa rin ang presyo ng mga bilihin. And then, syempre, para po makamobilize kami ng mga pondo at tulong para sa aming mga kababayan. This means po, mas mabilis na ma-access yung mga pondo para kagyat na maibigay na tulong kung ano man para sa ating mga kababayan. Tama po yun. May naitala po bang nasawi sa probinsya ng Romblon sa pagkakupit ng Bagyo Opong? Thankfully po, wala po kaming casualties kasi one day before is nakapaghanda ang lahat, nakapag-prepare. Nag-cancel po kami ng pasok at nagpa-half day lang sa trabaho para nakapagkumpuni ang lahat, nakapag-ayos ng kanilang mga gamit. So wala po kaming casualties. Although meron po kaming isang missing na fisherman dahil siya po ay nagpalaot mga one day before. Alright. So at sa ngayon po, okay, sa ngayon po, kamusta ang serbisyo ng kuryente at telekomunikasyon sa Romblon? So medyo ang sa signal po namin ay hindi pa naibabalik ang 100% ng telecoms. May mga lugar pa rin na walang signal. At sa kuryente naman, more than half na, no? Pero marami pa ring lugar ang walang kuryente. Pero according sa aming mga electrical cooperatives, bigyan sila hanggang October 10 para ma-restore ang full power sa lahat ng isla. Kanina lamang po kausap namin ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, at nabanggit nila na medyo marami-rami na rin na kanilang naipamahaging tulong sa mga naapektuhan ng Bagyo Opong. Yan po itatanong ko susunod, Governor. Kamusta po ang tulong ng DSWD? Nakarating po ba sa inyo? Sapat ba ito para po matugunan ang pangangailangan po ng inyong mga konstituente? Minamonitor ko nga po. So sa karamihan naman ng munisipyo ay nakapagbaba ng food packs sa mga evacuees. So at nakipag-usap na rin po sa amin si Secretary Rex Gatchalian at ang Regional Director po si Sir Leo para po sa karagdagang tulong, lalong-lalo na dun sa mga may damage na mga bahay. So andyan naman po ang DSWD na tumutulong sa amin, pati ang ibang mga ahensya katulad ng OCD at iba pa. And of course, Governor, yung epekto sa infrastruktura sa mga kabahayan and infrastructure. When we say infrastructure, ano po, Gob? Yung mga school buildings natin, kamusta? Opo, yun na nga po eh. Unfortunately, meron kaming sustained damages sa more than 53 schools. Meron kaming 21 classrooms na totally nawasak. So yan po ang tinutuon na namin ng pansin na sa mga susunod na linggo, maitayo kaagad kahit makeshift buildings para ang mga bata makabalik sa kanilang mga klase. Ilan, pakiulit lang po, Governor, parang ang dami 53, 63 damage. 53 po na eskwelahan. Pero parang tumataas pa ang bilang niyan kasi ngayon pa lang pumapasok yung ibang reports. Pero 21 ang totally damaged or nawasak na classrooms or silid-aralan. So yan po ang aming tinutugunan ngayon para maitayo kaagad ulit. So, may tugon na po ba ang DPWH or ang DepEd kung paano nila mapapabilis itong pag-repair ng mga schools na ito? Opo, nakipag-ugnayan po kami sa kanila para sa kanilang tulong. Pero sa ngayon, ang mahalaga is matayuan ng makeshift buildings para hindi masyadong matagalan na ang mga bata ay hindi makapasok.